3:30 pa lang gising na kami. Ngayon kasing schedule ni Sky para sa handog niya, hindi kasi pwedeng mamili ng araw. So nakadepende sa kanila, pag pinasa mo yung papel, sila yung magsasabi kung kailan yung schedule ng handog niya. Madalas ang oras ng paggising ni Sky ay alas 4 ng umaga. Pero dahil bumangon na kami, ayan, nagising na din siya. Wala pa sa mood si baby dito. Kung makikita ninyo, napakaseryoso niya. Pero after lang minuto, ayan, na-process na niya na nakagising na kaming lahat. Happy na si baby. 5 buwan na nga pala si baby dito. Pero as early as 1 month, pwede nang ihandog ang mga baby sa Iglesia ni Cristo. Nananahimik si baby dito, sa tingin ninyo ano kaya yung ginagawa niya? Nagpump na din ako ng dadalhin naming milk since yung dress na gagamitin ko mahirap magpadede, kaya dapat may bote na lang akong dala. At ito nga yung rason kung bakit nananahimik si baby. Alam niyo na mga mamis, kung mamis kayo, alam niyo kung ano yung ginagawa ni baby. Buti na lang, bago pa kami makarating sa kapilya, nakapag-poop na siya. Hindi binibinyaga ng mga babies sa Iglesia ni Cristo, yung bang may ninang, ganyan. Sa amin kasi, handog siya kapag baby pa lang, tapos babautismuhan siya kapag nasa tamang edad na siya. After lang minuto, ito lang yung nakuha ko. Sapat na ito actually para mapatahimik si baby pag nasa loob ng kapilya. Pinauna ko nang mag-ayos at mag-ready si Mr. habang ako naman ay hinalamusan at binihisan na si baby. Pinasuot ko lang yung paborito kong sapatos na pinapasuot kay baby, yung damit naman niya at saka yung pants. 100 pesos lang yung dalawa na yan. Nabili ko dun sa cottager ko. To the rescue yung nanay ko since kasama namin siyang sasamba ngayon para makita din niya kung paano ihandog si baby. 1 hour bago yung pagsamba, pumunta na kami sa kapilya para makausap din yung maghahandog kay baby. Hindi ko na nakuhanan ng clip yung ibang nangyari, bawal kasi ang cellphone sa kapilya. Ako nga pala converted lang sa Iglesia ni Cristo, habang si Mr. naman, siya yung handog. Kayo mga kapatid, kailan nyo hinandog yung mga babies ninyo? Comment kayo dyan sa comment section. Yung requirements naman kapag ihahandog ang baby, busy lang ni baby tapos MC namin ni Mr. Tapos meron ka lang gagawin na letter doon na ipapasa din sa kanila. Nung wala pa kami baby ni Mr. tapos nakakakita ako ng mga mamis or mag-asawa na hinahandog yung mga babies nila, iniisip ko din, ano kaya yung feeling kapag kami naman yung maghahandog? So na-experience na namin ngayon. Medyo camera shy ang baby ngayon. Tignan ninyo, nililihisan or iniiwasan niya yung camera. Ayaw niya magpa-video o kaya naman magpa-picture. Dumiretso lang kami sa Jollibee para mag-celebrate at mag-almusal na rin. May trabaho kasi ako, pati si Mr. Kaya hindi ako makakapagluto. Nung tinawagan namin si mother-in-law, siya na lang ang maghahanda sa darating na Sabado, kaya pupunta na lang kami dun sa mother-in-law ko. Kaway-kaway sa mga swerte sa mga in-laws. Syempre isa ako doon at isa din si Mr. Swerte din siya sa mga magulang ko. 5 months pa lang si baby pero madami na akong sign na nakikita na pwede na siyang mag-solid food kapag nag 6 months siya. Nadadala na niya yung ulo niya, nakakaupo na siya. Pag may paparating na pagkain malapit sa kanya, ngumanga nga siya at marami pang iba.